Trabaho or cash assistance? Pabor ka ba na tanggalin na ang 4-piece at palitan na ng livelihood program? Ipapaliwanag ko sa inyo ang advantage at saka mga disadvantages nito. Alam naman natin na sa ngayon marami pa ring issue ang 4-piece at marami pa rin sa mga kababayan natin ang hindi napapasama sa listahan kahit na qualified sila, lalo na ang mga nasa malayo at mga nasa kabundukang lugar. Alamin natin ang pinagkaiba ng livelihood program at cash allowance ng 4-piece. So ano ba mas maganda at ano ang mga maitutulong nito sa mamamayang mga Pilipino? So una, ano ang livelihood program? Ito ay tulong para sa kabuhayan, pagnegosyo o paghahanap buhay. Halimbawa, magbibigay ng training ang DSWD sa paggawa ng produkto, mga starter kits, capital assistance at support sa negosyo. Mga advantage naman ng livelihood program. Nagbibigay ito ng kakayahan para magkaroon ng permanenteng kita o sariling negosyo. Nakakatulong din sa pagpapalago ng skills, yung inyong pagkakaalam at entrepreneurship. Hindi puro gastusin lang, nag-i-invest sa kakayahan ng tao. Pwede maging sustainable na pangmatagalan ng income. Ang mga disadvantages naman nito, so hindi agad nakikita ang kita at maaaring matagal bago kumita. Kailangan ng dedikasyon, oras at pagsisikap. May risk din na hindi maging successful ang negosyo o hanap buhay at maaaring kailanganin pa ng dagdag na kapital o suporta. Pero conditional po yan. So, ibig sabihin, ang livelihood program ay mas pang long term, pang matagalan po yan. Kailangan ng skills at potential sa sariling kita. Kailangan ng effort at risk. Nasa pagsisikap lang yan at kung gusto mo talagang umasenso. So, susunod, ano ang 4-piece cash allowance? Ito naman ay ang direct cash assistance sa mahihirap na pamilya para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, edukasyon ng mga bata at kalusugan. Ano naman ang mga advantages nito? So, agad na tulong sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakatulong sa basic needs gaya ng pagkain, gamot at school supplies. Simple at madaling gamitin, hindi na kailangan magnegosyo, walang kahirap-hirap, di ba? May kondisyon na nakakatulong sa edukasyon at kalusugan ng mga anak. Yan yung conditional cash transfer. Ang mga disadvantage naman, hindi pang matagalan. Maaring magastos agad at hindi nagre-regenerate ng sariling kita. Dependent po ang pamilya sa tulong ng DSWD at walang sariling hanap buhay. Hindi nagpo-provide ng skills o negosyo. May hinahanap ng mga dokumento at mga requirements. Yan yung kailangan mo pang sumunod sa rules and regulation. So, pagkumparahin natin ang dalawa, ang livelihood program versus the 4-piece cash allowance. So, ang livelihood program ay magbibigay ng kakayahan lumikha ng kita. Ang 4-piece naman ay tutustusan ang pangunahing pangangailangan ng mahihirap. Sa oras naman na epekto, ang livelihood ay pangmatagalang tulong. At samantalang ang 4-piece agad na tulong ngunit may hangganan. Kung kita naman ang pag-uusapan, ang livelihood ay may potensyal na lumago at yumaman kayo. Yon, depende po yan sa inyong magiging negosyo. Ang 4-piece ay wala. Hanggang doon lang po siya. So, kasanayan naman o yung training. Ang livelihood ay nagbibigay ng libreng training at nagtuturo din ng mga skills kung paano gagawin ang negosyo. Ang 4-piece ay wala. So, ang risk naman, ang livelihood ay may panganib kapag hindi kumita agad. Suportado ka naman ng DSWD sa unang taon. So, ang 4-piece, mas mababa, pera agad. Ang sustainability naman, sa livelihood, mas mataas kung magtagumpay ang iyong negosyo. Sa 4-piece, mababa at tulong lang. Simpleng summary. So, ang livelihood program ay mas pang long-term, may skills at potential na sariling kita. Pero, kailangan ng effort at risk. Ang 4-piece naman ay agaran at direct na tulong para sa pangangailangan. Pero, hindi nagbibigay ng sariling income o skills. Ano naman ang pinagkaiba sa mga qualifications nitong dalawa na to? So, qualification sa 4-piece ay mahirap na pamilya, below poverty threshold, may buntis o may anak na 0 to 18 years old, hindi regular ang kita, nasa listahan ng dapat ang inyong pangalan, at handang sumunod sa mga kondisyon. Regular na pasok ng mga bata sa paaralan at health checkups. Ang qualification naman ng livelihood ay mahirap o low income household.
Ang 4-piece beneficiary o graduating 4-piece, madalas priority po yan. Walang permanenteng hanap buhay, handang dumaan sa training. May training po kasi yan, may kakayahan at interes sa negosyo o hanap buhay. So, simpleng summary natin, ang livelihood program para sa mga pangmatagalang kita. May training mula sa gobyerno. Ang 4-piece naman ay para sa agaran tulong sa pangangailangan, pero walang tulong na pangkabuhayan. So, kung ako ang papipiliin nyo, mas pabor ako sa livelihood program. Bakit? Dahil ito ay may potensyal na umasenso sa isang ordinaryong mamamayang kaysa umasa ka lang sa ayuda. Ang magiging sistema niyan ay bibigyan ka ng tulong ng DSWD, bibigyan ka ng training, kaalaman at puhunan at suportado ka pa ng gobyerno. So, kung papipiliin kayo, ano mas gusto nyong ibigay na tulong ng DSWD? Una ay 4-piece cash assistance o pangalawa, sustainable livelihood program. So, i-comment nyo lang sa comment section ng inyong saloobin at bakit yun ang napili nyo. So, hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.